Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang unang kabanata ng ating kwentong The Perfect Stranger. Ito ay kwento ng babae na dahil sa komplikadong sitwasyon at mahigpit na pangangailangan ay binago niya ang mukha niya at magpapanggap siya bilang asawa ng isang napakayamang binata na si David de la Cruz, CEO ng sikat na kumpanya. Sa pagkakaalam ng lalaki ay siya ang asawa nitong kinamumuhian. Paano kaya kung mahulog ang loob ni Alexa kay David? At paano kung matuklasan nito ang totoo niyang pagkatao? Kamuhian kaya siya ng binata? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. It was supposed to be David's happiest day. Sa isip niya noon, ang araw na to, ang siyang magmamarka ng lahat ng pagbabago sa buhay niya na may kasiyahan siyang tuparin. It meant no more games, no more playing around with lovely women. It meant starting a family, a happy one. Noon, nagpapasalamat siya na sa kabila ng katotohanang corporate marriage ang papasukin, ay nahulog ang kaniyang loob kay Amanda. Ang babaeng nakatakda sanang pakasalan, may 3 buwan na ang nakakaraan. Sa simula ay hindi natuwa ang babae sa pagpapakasal na naiplano ng kanya-kanyang mga magulang. Habang siya naman ay tinanggap niya yon nang magsimulang magtrabaho sa kumpanya noong 24 anyos. Pagkatapos niyang kumuha ng MBA sa Harvard, David found himself falling for Amanda, and she also fell for him. It was fate's greatest gift. At nang halos handang-handa na ang kanilang kasal, muling nakipaglaro sa kanila ang tadhana. At dahil sa larong yun, ay hindi si Amanda ang pakakasalan niya sa araw na yun. May kumatok at paglingon niya sa pinto ay nakapasok na ang kaniyang ina. Pawisan at halatang tensyonado. "Are you alright, son?" Nag-aalalang tanong nito sa kanya. "I am." Lihim siyang napabuntong hininga. "You don't look well though. Don't stress yourself out. Everything's going to be fine." Saglit na nag-alinlangan ang kaniyang ina. Tila may nais sabihin ngunit pinigil ang sarili. Inakay niya ang ina patungo sa kama at iniabot dito ang kaniyang panyo. "Thank you." Nauutal nitong wika at idinampi-dampi ang panyo sa ilong at noo. Pagkatapos ay biglang naibulalas. "Iho, just tell me you don't want this wedding to push through and I will help you out. I have a driver on standby." "Mama?" Labis na nabigla si David. Noon pa mang 24 anyos siya ay iginigiit na ng ina na huwag siyang pumayag magpakasal sa paraang nais ng kaniyang ama. Magkakontra ang idea at personality ng kaniyang mga magulang. His mother was old-fashioned in many ways, while his father did not even believe in feng shui. Kung paano nagkasundo ang mga ito at maluwag na nagsama sa loob ng kulang 4 na dekada ay hindi niya alam. Ayon sa kaniyang ama, magre-retiro ito kapag naikasal na siya. Mangangahulugang yun na natupad na nito ang matagal ng pangarap ng merger. Ang kumpanya nila ay distributor ng gym and sports equipment sa buong Asia. Ang lolo naman ni Amanda na si Mr. Louis Smith ang may-ari ng pinakamalaking sports shop sa Asia at Oceania. At nagsisimula na rin iyon sa Europa. Ang reputation ng negosyo ni Mr. Smith ang nais na makuha ng kaniyang ama noon pa man. Ilang taon nang sinusuyo ng kaniyang ama ang matanda, ngunit ayaw ni Mr. Smith ng merger. Hanggang sa dumating ang panahong nag-venture na sa sarili nito ang kaniyang ama bilang retailer. His father tried several times but he failed. Mahirap tapatan si Mr. Smith na affiliated sa malalaking gym franchise. Isang pangalang mahirap tapatan at tibagin. Ngunit nabigla ang ama niya
Nang lumapit dito si Mr. Smith, the old man agreed to the merger on one condition. Kailangang pakasalan ni David ang isa sa mga apo ni Mr. Smith, he being the next chief executive officer of their company. Wala nang anak si Mr. Smith, bagaman buhay pa ang Pilipinang asawa, ay mayroong dalawang babaeng apo na sina Amanda at Emily. Amanda was younger than Emily by 4 years. Anak, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ka pumayag pakasalan si... Tumayo si David. You know, I'm going to be a father soon. Do you want me to turn my back on my baby? Paliwanag ng binata. Your baby? You don't even remember making that baby. Are you sure it's yours? Parang sumakit ang ulo niya sapagkat may katotohanan ang sinabi ng ina. Wala siyang maalala sa pakikipagniig na siyang bumuo sa bata. Ngunit hindi yun nangangahulugan na hindi siya ang ama. Walang dahilan upang magsinungaling ang ina ng bata. Son, you never told me who you saw in your dream. Pag-iiba ng ina ng usapan. God. Nasa po ni David ang noo. Ilang taon na siyang kinukulit ng ina tungkol sa kanyang panaginip noong ika-25 kaarawan niya. Ayon dito ay makikita niya sa panaginip na hatid ng isang quilt ang babaeng mamahalin niya at magmamahal sa kanya. Ang kakambal niyang lalaki ay hindi naman nananaginip ng gabing yon, kahit pilit silang pinagtabi ng kanilang ina para lang sa pakay na managinip sila. The quilt was gifted to his grandmother by a gypsy. His mother said the quilt was supposed to possess supernatural powers. Ginamit yun ng kaniyang ina at mula raw doon ay napanaginipan nito ang kaniyang ama na siyang napang-asawa. God, it was embarrassing remembering how he shared the bed and the quilt with his twin, who felt equally awkward since they were both grown men at the time. And yes, David dreamed of a woman that night. And yes, he still remembered it. And now that he thought about it, the quilt was probably a curse giver. Sapagkat ang babaeng pakakasalan niya ngayon ay ang babaeng nakita niya sa panaginip. Emily, Amanda's older sister. Someone he had never liked and had come to detest. Iho, I know that you don't believe in the magic of the quilt, but please, sabihin mo sa akin kung sino ang nakita mo sa panaginip. Pagbigyan mo na ako, iho. Tumingin siya sa mga mata nitong nagsusumamo at napagtantong naging napakalupit niya rito upang hindi sabihin kung sino ang babaeng nakita niya sa panaginip. Simple lang ang dahilan kung bakit niya ipinagkait ang impormasyong yon. Mahal na niya si Amanda noon. At kapag sinabi niya sa kanyang mama na hindi si Amanda kundi si Emily ang nakita niya sa panaginip, gagawa ang ina ng paraan upang si Emily ang mapakasalan niya sa higit ng paniniwala nito sa mahika ng kumot. That bullshit quilt. Yun na ang magiging pangalan ng quilt magmula ng araw na yun. It showed him his doom. Marahil dapat na nabigyang babala siya ng panaginip noon pa man. At marahil ay hinamon siya ng quilt at parang sinabing, I see, you don't believe in me, you little bastard. Let me play with your life, your heart, your soul. Wika niya sa sarili. At ngayon ito na siya, magiging asawa na ni Emily. Isa yung malaking biro ng tadhana at bagaman sinabi ng kaniyang ina na ang babaeng makikita niya sa panaginip ang siyang magmamahal sa kanya at mamahalin niya habang buhay. Hindi pa rin niya magawang maniwala because he could not see himself loving an evil woman. Kahit nobya na niya si Amanda noon, ilang ulit nang nagtangka si Emily na pumasok sa eksena. Baliwala na fiancé niya ang kapatid nito. At isang gabi, nagulat na lamang siya nang magising siya nakasama na sa kama at wala silang saplot ni Emily. Makalipas ang 2 buwan, buntis na ang babae. Isang gulo ang sumunod na nangyari. Natural, iniwan siya ni Amanda. Nagalit si Mr. Smith
at halos atakihin sa puso. Kaya kailangan niyang panagutan ang anak niya. Natural, malaking iskandalo ang pagpapalit ng fiancé. Durog ang puso at kaluluwa niya. Nagsusumamo pa rin ang mga mata ng kaniyang ina at natagpuan ni David ang sariling sinasambit. I saw Emily in my dream, Mama. Napasinghap ang ina at naitakip ang kamay sa bibig. Pinagmasdan siyang mabuti. Hindi siya kumurap. Totoo ang sinasabi niya. Nag-antanda ang kaniyang ina. It's a miracle, iho. No, it's not. It's a disaster. Pero hindi lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Mayroong kumatok sa pinto at pumasok ang mga kapatid niyang sina Nico at Ava. Nico looked exactly like him, except his twin had greasy-looking long hair and wore thick glasses. Ava was their youngest sister. Ngumunguya ito ng chewing gum at pinalobo. Tinusok at pinutok yun ng kanilang ina. Santissima Ava! Bulalas nito. Spit that out, right now! Sita ng kanyang ina. But I'm bored, Ma! Reklamo ni Ava. Itim ang kolorete ng kapatid sa palibot ng mga mata at pulang-pula ang mga labi. Ang kulay ng mga kuko ay itim din. Sinipat ng kanyang ina ang relo. Half an hour. I hope the makeup artist can do wonders. Nico anak, please be kind and make sure your sister gets a proper face. Ismid ng kanyang ina. Tumango si Nico. Sumulyap sa kanya ng may pag-alala, bagaman batid niyang ayaw nitong mahalata niya. Bahagyang tumango si David sa kakambal. Nais ipabatid na maayos ang lahat. Hindi maayos ang lahat. But nothing else can be done about it. Bumaling sa kanya ang ina nang makalabas ang mga kapatid niya. Iho, maybe this is a good thing. Give Emily a chance. I have no other choice, Ma. Though I know she's doing this out of spite. She had always hated Amanda. How can I even like someone who hates Amanda? Wika niya sa ina. Alright, let me take a good look at you. Inayos ng ina ang kanyang tie, saka tinampal ang kanyang pisngi sa mapagmahal na paraan. Malaki na talaga ang aking anak. Napasinghap ang kanyang ina. Ngumiti at saka nagpaalam matapos siyang humiling na sabihin sa mga photographer na ayaw niyang magpakuha ng larawan. Kahit oras na raw para kunan ng larawan ang groom kasama ang best man at groomsmen. Naupo si David Cecilia. Sumulyap siya sa orasan ng dingding. It seemed to tick so fast. Marahan siyang tumayo nang tumama na sa 4:00 ang kamay ng relo. Bumukas uli ang pinto. Ang mga magulang niya ang naroon. Mukhang masaya na ang kanyang ina. Hindi na mukhang balisa. Animo isang gamot ang sinabi niya kanina upang makampante ang kanyang ina ng ganoon. At least one person is happy, nasabi niya sa sarili. Lumabas na siya kasama ang dalawa. Tuloy-tuloy sila sa bulwagan na ginastusan upang magkaroon ng engrandeng kasal. The place looked modern and sophisticated, and those qualities embodied Emily na isa dating modelo, jet-setter, and a brat. She was all that and also the bane of her sister's life, and his life as well, from this day forward. Kung bakit niya napanaginipan noon si Emily ay simple lang. Dahil sa araw bago siya nanaginip, ay nakita niya ang babae. Naalala niya ang panaginip niya dahil hinawakan ng babae ang leeg niya at ng akit, while Amanda was in front of them. He had to admit though, that dream was quite spectacular. But it was just a dream. It meant nothing. Tumayo si David sa altar at kahit kanina ay inaakalang magagawa niyang panatilihing blanko ang muka. Nang makitang naglalakad na patungo sa altar si Amanda bilang maid of honor, parang piniga ang kanyang puso. Si Amanda lang ang buhay niya. Para na siyang namatay ng oras na yon.
Lalo pa, at kahit sulyap ay hindi siya nagawang sulyapan ng dalaga. At hayon, sumunod na si Emily, all dressed in white and smiling. Animo isang robot si David ng mga sumunod na oras. Natapos ang kasal na halos wala siya sa sarili. At sa reception, agad siyang nagyaya umuwi. Pumayag naman si Emily. Lumabas sila ng hotel kung saan naghihintay ang bridal car. Sumakay roon si Emily. Pasakay na siya nang makita si Amanda sa malayong panig ng hotel entrance. Nakatalikod sa kanila at marahil ay kanina pa naroroon. Naninigarilyo ito. Isang bagay na noon lang niya nakitang ginawa ng babae. Amanda? Aniya. Lumingon ito sa kanya. Are you alright? I was just waiting for a ride home. Anito, halatang naiilang. Why don't you ride with us? Amanda, please ride with us. Singit ni Emily. Ang tinig ay may lakip na kasiyahang may bahid ng kalupitan na nagpatangis sa kanyang mga bagang. Come on, little sister. Malapit lang ang bahay dito. We don't mind dropping you off before we head out for our honeymoon. Muli ay nagtagis ang mga bagang ni David. Nagtama ang mga mata nila ni Amanda. Itinapon nito ang sigarilyo at sinabihan siyang mauna na sa pagsakay. Saka ito sumunod. Napagitnaan siya ng magkapatid. It was a very bad idea. Ngunit nahimigan din niya ang pagre-rebelde kay Amanda, kaya ito marahil sumabay na sa kanila. Kailan pa natutong manigarilyo ang isang angel? Ani ni Emily. Since the angel's evil sister stole her man. Deretsahang tugon ni Amanda. Tawa lang ang itinugon ni Emily. Napabuntong hininga si David. Hindi alam kung ano ang maaaring maikomento para tumahimik na lang. Tensyonado ang paligid at mukhang magtatagal pa dahil tila walang balak ang driver na bilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Kaya sinabihan pa niya ito para maiwasan ang gulo sa pagitan ng kanyang asawa na ngayon at ng babaeng kanyang totoong minamahal. Tumayo ang driver at pinaarangkada ang sasakyan. Umovertake sila sa isang bus. Kinabahan si David nang mapasulyap sa rear view mirror at makitang mayroong umaarangkadang bus sa kanilang likuran. Napakabilis ng pangyayari. Ang sumunod niyang nalaman ay babangga na ang bus sa kanila. Sa bandang gilid kung saan nakapwesto si Amanda. Hindi na nagdalawang isip si David. Sa isang mabilis na paggalaw ay iniharang niya kay Amanda ang sarili. Isang malakas na kalansing at kalabog ang sunod niyang narinig. May pula siyang nakita. Nakakalunod na pula. Yun ang huli niyang naalala. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwentong The Perfect Stranger. Sana ay muli po niyo akong suportahan sa mga susunod pang kabanata.